Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at makakapal na kagubatan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Selay. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Maaga niyang nawala ang kanyang ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Simula noon, ang kanyang ina na lamang ang nagsumikap upang buhayin silang dalawa. Ngunit hindi rin naging madali ang buhay para sa kanyang ina. Madalas itong magkasakit dahil sa sobrang pagtatrabaho sa bukid ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Dahil dito, napilitan si Selay na tumigil sa pag-aaral matapos ang kanyang 2 taon sa high school. Sa murang edad ay natutunan niyang magbanat ng buto upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Tuwing madaling araw ay nagtitinda siya ng mga gulay sa palengke. Pagsapit ng tanghali ay tumutulong naman siya sa mga kapitbahay sa paghuhugas ng damit o paglilinis ng bahay kapalit ng kaunting bayad. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanyang kabutihan. Kilala siya sa buong baryo bilang isang mabait at masipag na dalaga. Napakabuti talaga ng batang iyan, madalas sabihin ng matatanda. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay nakatago ang maraming pangamba. Tuwing gabi, bago siya matulog, ay tahimik siyang nagdarasal. Sana po ay gumaan na ang buhay namin ni nanay. Iyon lamang ang kanyang simpleng kahilingan. Isang umaga, nagising siyang masama ang pakiramdam ng kanyang ina. Namumutla ito at hirap bumangon mula sa higaan. "Nay, magpahinga ka muna." "Hindi maaari anak, kailangan nating kumita." "Wag na po, ako na ang bahala." Ngunit alam ni Selay na kailangan nila ng gamot. Kaunti na lamang ang kanilang natitirang pera. Habang iniisip niya kung paano makakahanap ng dagdag na pagkakakitaan, may naalala siyang sinabi ng isang matandang kapitbahay. May mga halamang gamot daw sa loob ng kagubatan na maaaring ibenta sa bayan. Bagamat marami ang natatakot pumasok sa gubat dahil sa mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao, nagpasya si Selay na subukan ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, matapos maghanda ng kaunting pagkain, nagtungo siya sa kagubatan. Mataas ang mga puno. Makapal ang mga dahon. Halos hindi makapasok ang sikat ng araw sa ilang bahagi ng lugar. Sa una ay kinakabahan siya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglalakad, ay mas lalo niyang napansin ang kagandahan ng paligid. May mga makukulay na ibon. May maliliit na sapa. At may mga halamang hindi niya pa kailanman nakita. Makalipas ang ilang oras ay napuno niya ang kanyang basket ng iba't ibang halamang gamot. Ngunit nang magpasya na siyang umuwi, napansin niyang tila naligaw siya. Hindi na niya makita ang daang kanyang dinaanan. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siya sa iba't ibang direksyon. Pare-pareho lamang ang kanyang nakikita. Puro puno, puro damo, puro anino. Doon nagsimulang sumagi sa kanyang isip ang mga lumang kwento tungkol sa kagubatan. Pinilit niyang manatiling kalmado. Naglakad siya ng dahan-dahan habang naghahanap ng anumang palatandaan. Ngunit habang papalalim ang kanyang paglalakad, ay lalo siyang napapalayo. Nang magsimulang lumubog ang araw ay naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Kung hindi siya makakauwi bago dumilim, ay maaaring mapahamak siya. Bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos
mula sa likod ng isang malaking puno. Huminto siya. Pinakinggan niyang mabuti. May kung anong gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang makikita. Isang maliit na nilalang. Hindi ito mas mataas sa kanyang tuhod. May mahabang puting balbas. Nakasuot ito ng berdeng kasuotan. At may suot na maliit na pulang sombrero. Napahinto si Selay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napakurap siya ng ilang beses. Ngunit hindi nawawala ang nilalang. Tinitingnan din siya nito. Parang nagulat na may taong nakakita rito. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. At sa isang kisap mata ay mabilis itong tumakbo papunta sa likod ng mga halaman. Ngunit bago ito tuluyang mawala, ay nagkatinginan sila ng ilang segundo. Mga matang puno ng hiwaga. Mga matang tila may itinatagong lihim. Nanginginig si Selay habang nakatayo. Iisang tanong lamang ang umiikot sa kanyang isip. Totoo bang nakakita ako ng duwende? Halos hindi nakatulog si Selay ng gabing iyon. Pagka-uwi niya sa bahay, ay hindi niya agad ikinuwento sa kanyang ina ang kanyang nakita. Baka isipin lamang nitong pagod siya o kaya naman ay nag-i-imagine lamang. Ngunit malinaw sa kanyang alaala ang bawat detalye. Ang puting balbas. Ang berdeng kasuotan. Ang maliit na katawan. At ang kakaibang tingin ng nilalang. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay nais lamang niyang malaman kung totoo nga ba ang kanyang nakita. Muli siyang naglakad sa parehong direksyon. Tinahak niya ang mga landas na kanyang dinaanan noong nakaraang araw. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni ng mga ibon ang kanyang naririnig. Lumipas ang isang oras. Wala siyang nakitang anumang kakaiba. Nagsimula na siyang maniwalang baka bunga lamang iyon ng kanyang pagod. Ngunit habang siya ay yumuyuko upang mamitas ng halamang gamot, may napansin siyang kakaiba. May isang maliit na supot na nakapatong sa isang malaking bato. Nagtaka siya, walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Pagbukas niya ng supot ay halos hindi siya makapaniwala. May lamang mga gintong barya ito, totoong mga gintong barya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang tao. Kanino ito? Bulong niya. Walang sumagot. Nang sandaling iyon, ay may narinig siyang mahinang halakhak mula sa malayo. Mabilis siyang napalingon. At sa pagitan ng mga puno ay tila may nakita siyang maliit na aninong nagmamasid. Ang parehong nilalang. Ang duwende. Ngunit nang subukan niya itong lapitan, ay agad itong nawala. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpasya siyang umuwi dala ang supot. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong kunin. Ngunit wala naman siyang makita na may-ari. Pagdating sa bahay ay ipinakita niya ito sa kanyang ina. Nagulat ang matanda. Saan mo nakuha iyan? Ikinuwento ni Selay ang lahat, mula sa pagkakita niya sa duwende hanggang sa pagkakatagpo niya sa supot. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Noong bata pa ako, may mga kwento akong narinig tungkol sa mga duwende sa kagubatang iyan. Totoo po kaya sila? Mukhang oo. Pero bakit po ako? Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito.
Sinasabi ng matatanda na nagpapakita lamang sila sa mga taong may mabuting puso. Napaisip si Selay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Ngunit isang bagay ang tiyak. Totoo ang gintong nasa kanyang harapan. Dahil sa mga baryang iyon, ay nakabili sila ng gamot para sa kanyang ina. Nakabili rin sila ng pagkain na sapat para sa ilang linggo. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. At nagsimulang gumaan ng kaunti ang kanilang buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang hiwaga. Mula nang makita niya ang duwende, tila may kakaibang mga pangyayari nang nagsimulang mangyari sa kanyang paligid. May mga nawawalang bagay na kusa niyang natatagpuan. May mga pagkakataong parang may gumagabay sa kanya kapag siya ay naliligaw. At kung minsan ay nakakakita siya ng maliliit na bakas ng paa sa kanilang bakuran. Mga bakas na hindi pangkaraniwang tao. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa buwan mula sa kanilang bintana, may nakita siyang maliit na anino na nakatayo malapit sa puno ng mangga. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang duwendeng nakita niya sa gubat ay hindi lamang basta nagpakita. Tila sinusundan siya nito. At hindi niya inaasahan na ang lihim na tagasunod na iyon ang magiging susi sa pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Mula nang makita ni Selay ang mahiwagang nilalang, naging palaisipan sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya maunawaan kung bakit tila siya sinusundan ng duwende at kung bakit tila may lihim itong nais iparating. Ilang araw ang lumipas. Patuloy pa rin siyang pumapasok sa kagubatan upang mangalap ng mga halamang gamot. Ngunit ngayon, hindi na lamang mga halaman ang kanyang hinahanap. Palihim niyang hinahanap ang duwende. Sa bawat sulok ng kagubatan ay umaasa siyang muling masisilayan ang maliit na nilalang. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang malaking puno, may narinig siyang mahinang kaluskos. Hindi siya agad tumingin. Alam niyang maaaring matakot muli ang nilalang kapag bigla siyang kumilos. Maya-maya ay may nahulog na maliit na bunga sa kanyang tabi. Napakunot noo siya. Paglingon niya ay nakita niya ang duwende. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang ugat ng puno. Hindi ito tumakbo, hindi rin ito nagtago. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Napangiti si Selay. Huwag kang matakot, tahimik pa rin ang duwende. Lumapit ito ng kaunti. Kitang-kita na ngayon ni Selay ang mga kulubot nitong mukha at mahahabang balbas. Parang isang matandang napakaliit ng katawan. Naglabas si Selay ng kaunting tinapay mula sa kanyang dala. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lupa. Para sa iyo. Nagdalawang isip muna ang duwende. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay lumapit ito at kinuha ang tinapay. Masaya itong kumain habang pasulyap-sulyap kay Selay. Napatawa ang dalaga. Sa unang pagkakataon ay hindi na siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Mula noon ay madalas na silang magkita. Hindi nagsasalita ang duwende, ngunit tila naiintindihan nito ang kanyang mga sinasabi. Kapag may mabigat siyang iniisip, nakikinig lamang ito habang nakaupo sa isang bato. Kapag masaya siya, tila masigla rin itong tumatalon sa paligid. Unti-unti,
Nasanay na si Selay sa presensya nito. Ngunit isang araw ay may napansin siyang kakaiba. Habang magkasama sila sa kagubatan, biglang tumingin ang duwende sa malayo. Nawala ang ngiti nito. Napalitan iyon ng takot. Mabilis itong tumayo. Tumingin ito sa isang direksyon na tila may paparating. Nagtaka si Selay. Anong nangyari? Biglang hinila ng duwende ang laylayan ng kanyang damit. Parang gusto siyang paalisin. Napatingin siya sa paligid. Wala naman siyang nakikitang tao. Ngunit ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Parang may panganib na papalapit. Makalipas ang ilang minuto, ay may narinig siyang mga boses. Mga lalaking hindi niya kilala. Nagtatago sila sa likod ng mga puno. Nang makita niya ang kanilang mga dala, agad siyang kinabahan. May mga palakol, may mga lubid, at may mga sako, mga ilegal na magtotroso. Alam ng buong baryo na bawal putulin ang mga sinaunang puno sa kagubatang iyon. Ngunit mukhang may mga taong handang suwayin ang batas para lamang kumita. Napatingin siya sa duwende. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit ito natatakot. Hindi lamang kagubatan ang tahanan nito. Buong mundo nito ang maaaring masira kapag pinutol ang mga punong iyon. Tahimik silang nagtago hanggang makaalis ang mga lalaki. Ngunit bago sila tuluyang mawala ay narinig ni Selay ang kanilang plano. Babalik daw sila kinabukasan kasama ang marami pang tao. Napabuntong hininga si Selay. Alam niyang may malaking problemang paparating. At tila siya lamang ang nakaaalam nito. Buong gabi ay hindi mapakali si Selay. Paulit-ulit niyang iniisip ang narinig niyang plano ng mga magtotroso. Kung matutuloy ang kanilang balak, malaking bahagi ng kagubatan ang mawawala. Hindi lamang mga puno ang masasaktan, pati ang mga hayop, pati ang mga halaman, at marahil maging ang mga nilalang na tulad ng duwende. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa gubat. Pagdating niya sa pamilyar na lugar ay agad siyang sinalubong ng duwende. Ngunit iba ang kilos nito ngayon. Parang may nais itong ipakita. Paulit-ulit itong lumilingon sa isang direksyon. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad. Sinundan ito ni Selay. Mas malalim pa sila sa gubat na punta kaysa dati. Mas matataas ang mga puno. Mas malamig ang hangin. At mas tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang napakalaking puno. Hindi pa kailanman nakakita si Selay ng ganoon kalaking puno. Napakalapad ng katawan nito. Parang ilang daang taon na itong nakatayo roon. Namangha siya. Ngunit lalo siyang nagulat nang mapansin ang isang kakaibang bagay. May bahagyang liwanag na nagmumula sa puno. Parang kumikislap na mga bituin sa pagitan ng mga ugat nito. Lumapit ang duwende sa puno. Dahan-dahan nitong hinawakan ang katawan ng matandang puno. Biglang kumislap ng mas maliwanag ang paligid. Napaatras si Selay, ngunit wala siyang naramdamang takot. Sa halip ay kakaibang kapayapaan. Pagkatapos ay may nakita siyang mga larawan sa kanyang isipan, parang mga alaala. Nakita niya ang kagubatan noong napakatagal ng panahon. Mas marami ang mga puno noon, mas maraming hayop, at marami ring maliliit na nilalang nakahawig ng kanyang kaibigang duwende. Napagtanto niya na ang matandang punong iyon ang puso ng kagubatan. Hanggat buhay ito,
mananatiling masigla ang buong lugar. Ngunit kapag ito ay nasira, maaaring unti-unting mamatay ang kagubatan. Nang mawala ang mga larawan ay napansin niyang nakatingin sa kanya ang duwende. Parang umaasa ito. Parang humihingi ng tulong. At doon, naunawaan ni Selay ang lahat. Hindi nagkataon ang kanilang pagkikita. Hindi aksidente ang mga gintong ibinigay nito. Pinili siya ng duwende dahil kailangan ng kagubatan ng taong magtatanggol dito. Napayuko siya sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang puno. Hindi ko kayo pababayaan. Parang tumugon ang hangin sa kanyang pangako. Marahang gumalaw ang mga dahon. At sa unang pagkakataon ay nakita niyang ngumiti ang duwende. Ngunit hindi nila alam na sa mismong araw ding iyon ay nagsimula ng magtipon ang mga magtotroso sa kabilang bahagi ng kagubatan. At dala nila ang mga kagamitan upang putulin ang matandang punong siyang puso ng buong gubat. Madaling araw pa lamang ay gising na si Selay. Hindi siya halos nakatulog sa buong magdamag dahil sa pag-aalala sa matandang puno at sa buong kagubatan. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga lalaking may dalang palakol. Alam niyang anumang oras ay maaaring magsimula ang kanilang balak. Pagkatapos maghanda ng pagkain para sa kanyang ina, ay agad siyang nagtungo sa gubat. Pagdating niya roon ay tila may kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon. Wala ring maririnig na mga kuliglig. Parang buong kagubatan ay naghihintay sa isang hindi magandang pangyayari. Mabilis siyang naglakad papunta sa lugar ng matandang puno. Doon niya muling nakita ang kanyang kaibigang duwende. Hindi lamang isa. Sa pagkakataong iyon ay may iba pa siyang nakita. Mula sa likod ng mga ugat ng puno ay lumabas ang 3 pang maliliit na nilalang. Lahat sila ay magkakahawig. May mahahabang balbas. May maliliit na katawan. At may mga matang puno ng pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Selay. Hindi pala nag-iisa ang kanyang kaibigan. Tahimik siyang lumapit. Napansin niyang tila nagtitipon ang mga duwende sa paligid ng matandang puno. Parang may mahalagang dahilan. Maya-maya ay muling kumislap ang kakaibang liwanag mula sa katawan ng puno. Napahawak si Selay sa kanyang dibdib. May mga larawang muling lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang mga taong sumubok noon na sirain ang kagubatan. Ngunit nakita rin niya kung paano ito ipinagtanggol ng mga sinaunang tagapag-alaga. Nang mawala ang mga larawan ay napagtanto niya ang mensahe. Hindi sapat na manood lamang siya. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang tumakbo pabalik sa baryo. Nagpunta siya sa bahay ng kapitan. Ikinuwento niya ang lahat. Siyempre, hindi niya binanggit ang tungkol sa mga duwende. Alam niyang baka hindi siya paniwalaan. Sa halip ay sinabi niyang may mga ilegal na magtotroso sa loob ng kagubatan. Noong una ay nagduda ang ilang tao. Ngunit nang makita nila ang kanyang katapatan, ay nagpasya silang samahan siya. Kasama ang ilang tanod at mga kalalakihan sa baryo ay nagtungo sila sa kagubatan. Hindi sila nagkamali. Pagdating nila roon ay nakita nila ang mga magtotroso. Abala na ang mga ito sa paghahanda ng kanilang kagamitan. May ilan nang nagsisimulang magmarka ng mga punong puputulin. Agad silang pinigilan ng mga tanod. Nagkaroon ng pagtatalo.
Sinubukang tumakas ng ilang lalaki, ngunit nahuli rin sila. Sa huli ay napilitang umalis ang grupo. Hindi natuloy ang kanilang balak. Nang tuluyan ng umalis ang mga ito, nakahinga ng maluwag si Selay. Ligtas ang kagubatan. Ligtas ang matandang puno. At ligtas din ang kanyang maliliit na kaibigan. Habang pauwi siya ay napansin niyang may isang gintong dahon na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit nang tumingin siya sa likuran, ay nakita niya ang kanyang kaibigang duwende. Nakatayo ito sa malayo. Ngumiti ito bago tuluyang mawala sa pagitan ng mga puno. Napangiti rin si Selay. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na mas malaki pang pagsubok ang darating. Lumipas ang ilang linggo. Muling naging payapa ang buhay sa baryo. Masaya si Selay dahil tuluyan ng gumaling ang kanyang ina. Dahil sa mga halamang gamot na kanyang naibebenta, ay nakakaipon na rin sila ng kaunting pera. Ngunit isang gabi ay may kakaibang nangyari. Habang natutulog siya, ay nanaginip siya. Sa kanyang panaginip ay nasa gitna siya ng kagubatan. Madilim ang paligid. Wala ang dating liwanag at sigla ng lugar. Ang mga puno ay tila nalalanta. Ang mga dahon ay natutuyo. At ang matandang puno ay may malaking bitak sa katawan. Sa paanan nito ay nakaupo ang kanyang kaibigang duwende. Malungkot itong umiiyak. Pagkatapos ay may lumitaw na maitim na anino. Napakalaki nito. Hindi makita ang mukha. Ngunit ramdam ni Selay ang matinding panganib. Biglang nagising si Selay. Mabilis ang kanyang paghinga. Basang-basa siya ng pawis. Hindi niya maalis sa isip ang kanyang nakita. Kinabukasan ay agad siyang nagtungo sa kagubatan. Pagdating niya ay napansin niyang may kakaiba nga. May ilang bahagi ng kagubatan na tila humihina ang buhay. May mga dahong naninilaw, may mga halamang nalalanta, at may mga ibong tila lumilipat ng tirahan. Lalong nag-alala si Selay. Mabilis siyang nagtungo sa matandang puno. Naroon ang mga duwende. Ngunit mukhang seryoso ang kanilang mga mukha. Nang makita siya ng kanyang kaibigang duwende, ay agad itong lumapit. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Muling kumislap ang liwanag ng puno at muling lumitaw ang mga larawan sa kanyang isip. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Matagal nang may isang nilalang na nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Isa itong dating tagapag-alaga na nilamon ng kasakiman. Dahil sa kanyang galit at inggit, unti-unti siyang naging madilim na nilalang. Sa loob ng maraming taon ay natutulog lamang ito. Ngunit ngayon ay tila nagising muli. Nang mawala ang mga larawan ay napaupo si Selay sa isang ugat ng puno. Hindi siya makapaniwala. Ngunit malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang mga magtotroso ay isa lamang maliit na problema. May mas malaking panganib na nagbabanta sa buong kagubatan. At tila siya ang napiling tumulong upang pigilan ito. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga sanga sa itaas. At mula sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, ay may narinig siyang kakaibang sigaw. Mahina lamang ito. Ngunit sapat upang magdulot ng takot. Napatingin ang lahat ng duwende sa iisang direksyon. At doon napagtanto ni Selay na nagsisimula na ang tunay na laban.
Hindi nawala sa isip ni Selay ang kakaibang sigaw na narinig niya mula sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Maging ang mga duwende ay tila hindi mapakali. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging kapansin-pansin ang pagbabago sa paligid. May mga punong unti-unting natutuyo. May mga hayop na lumilipat ng tirahan. At may ilang bahagi ng kagubatan na tila natatakpan ng malamlam na usok kahit walang apoy. Nais ni Selay na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya alam kung paano. Isang umaga, habang nakaupo siya sa tabi ng matandang puno, muling kumislap ang mahiwagang liwanag. Lumapit ang kanyang kaibigang duwende. Sa pagkakataong iyon, ay may dala itong maliit na kristal na kulay berde. Kumikinang ito na parang may sariling buhay. Marahang inilagay ng duwende ang kristal sa kanyang palad. Biglang uminit ang kanyang kamay. Kasunod nito ay may mga larawan na namuo sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang kuweba sa kailaliman ng kagubatan. Madilim ang paligid. Sa gitna nito ay may malaking batong kulay itim. Mula rito nagmumula ang maitim na enerhiyang sumisira sa kagubatan. Nakita rin niya ang aninong lumitaw sa kanyang panaginip. Isa itong dating tagapag-alaga ng kagubatan na naging sakim sa kapangyarihan. Matagal na itong nakulong sa kuweba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay muli itong nagkakaroon ng lakas. Nang mawala ang pangitain, ay napahawak si Selay sa kanyang dibdib. Alam na niya ang dapat gawin. Kailangan niyang hanapin ang kuweba at sirain ang pinagmumulan ng kadiliman. Kinabukasan ay naghanda siya para sa paglalakbay. Nagdala siya ng pagkain, tubig at isang lampara. Nais siyang pigilan ng kanyang ina dahil sa panganib. Ngunit nang makita nito ang determinasyon ng anak, ay tahimik na lamang itong nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Kasama ang 4 na duwende, nagsimula siyang maglakbay papasok sa pinakaloob ng kagubatan. Habang lumalalim sila, ay lalong nagiging kakaiba ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas makapal ang hamog, at tila walang buhay ang ilang bahagi ng lupa. Ilang oras silang naglakad, hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nakita. Nakatayo roon ang napakalalaking puno na halos magdikit ang mga sanga sa taas. Parang natatakpan ang langit. Sa gitna ng lugar ay nakita niya ang bunganga ng isang kuweba. Maitim, tahimik, at nakakatakot. Huminto ang mga duwende. Tila ayaw nilang lumapit pa. Ngunit alam ni Selay na wala na siyang maaaring atrasan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pumasok sa loob. Habang lumalakad siya sa loob ng kuweba, ay naririnig niya ang kakaibang bulong. Parang may mga tinig na nagsasabing bumalik na siya. Parang may puwersang gustong takutin siya. Ngunit nagpatuloy siya. Hanggang sa marating niya ang pinakagitna ng kuweba. At doon niya nakita ang malaking batong kulay itim. Mula rito ay lumalabas ang makapal na usok na parang buhay. Kasabay nito ay may mababang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Napahinto si Selay. Dahil mula sa likod ng bato ay unti-unting lumitaw ang maitim na nilalang na matagal nang nagtatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nilalang. Matangkad ito. Maitim ang buong katawan.
at tila binubuo ng usok at anino. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Ngunit sa kabila ng takot ay hindi umatras si Selay. Tinitigan siya ng nilalang. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang tao lamang ang hahadlang sa akin? Umaling-awngaw ang boses nito sa buong kuweba. Hindi sumagot si Selay. Mahigpit niyang hinawakan ang berdeng kristal. Muling uminit ito sa kanyang kamay. Biglang lumiwanag ang buong kuweba. Napaatras ang nilalang. Parang nasaktan ito ng liwanag. Doon naunawaan ni Selay ang lihim ng kristal. Hindi ito ordinaryong bato. Isa itong bahagi ng kapangyarihan ng kagubatan. Kapangyarihang ginagamit upang protektahan ang buhay. Naglabas ng malakas na sigaw ang nilalang. Nagsimulang umikot ang mga maitim na usok sa paligid, parang malaking bagyong gawa sa anino. Nahulog si Selay sa lupa. Ngunit hindi niya binitiwan ang kristal. Sa halip ay naalala niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang kanyang ina, ang kanyang baryo, ang mga hayop sa kagubatan, at ang mga duwendeng naging kanyang kaibigan. Unti-unting lumiwanag ang kristal, hanggang sa maging napakasilaw nito. Napapikit si Selay. Kasabay nito ay may malakas na liwanag na sumabog sa buong kuweba. Umaling-awngaw ang sigaw ng nilalang. Unti-unti itong naglaho. Kasama nito ay nagsimulang mabiyak ang malaking batong itim. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at pagkatapos ay tuluyan itong nadurog. Nang mawala ang kadiliman ay bumalik ang katahimikan. Napansin ni Selay na wala na ang usok. Wala na rin ang nakakatakot na presensya. Dahan-dahan siyang tumayo. Maya-maya ay tumakbo papasok ang mga duwende. Masaya silang nagtitipon sa paligid niya. Parang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Paglabas nila ng kuweba ay agad niyang napansin ang pagbabago. Mas maliwanag ang paligid. Mas sariwa ang hangin. At tila muling nabuhay ang kagubatan. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa matandang puno, may napansin siyang kakaiba. Ang matandang puno ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. At sa gitna ng liwanag ay may isang mahiwagang anyo na unti-unting lumilitaw. Mukhang may nais itong sabihin kay Selay. At ang mensaheng iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Habang papalapit si Selay sa matandang puno, lalo pang lumiliwanag ang buong paligid. Ang mga dahon ay kumikislap na tila nababalot ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit puno ng kakaibang kapayapaan. Tahimik na nakatingin ang mga duwende sa matandang puno. Parang hinihintay nila ang isang bagay na matagal nang nakatakda. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang liwanag sa paligid ng puno. Unti-unti itong nagtipon sa isang lugar hanggang sa magkaroon ng anyo. Napaatras si Selay sa kanyang nakita. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang matandang lalaki na gawa sa liwanag. Mahaba ang kanyang buhok. Maliwanag ang kanyang mga mata. At tila bahagi siya ng mismong kagubatan. Hindi siya nakakatakot. Sa halip ay nakadarama si Selay ng matinding kapanatagan habang nakatingin dito. Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Salamat, Selay. Napanganga ang dalaga. Sa unang pagkakataon ay may narinig siyang malinaw na tinig mula sa isang nilalang ng kagubatan. Sino po kayo?
Ako ang espiritong nagbabantay sa kagubatang ito sa loob ng maraming siglo. Tahimik na nakinig si Selay. Nanganganib ng mawala ang aming tahanan. Kung hindi dahil sa iyong tapang at kabutihan, maaaring tuluyan ng nasira ang lahat. Napayuko si Selay. Hindi ko naman po iyon ginawa para sa gantimpala. Lalong ngumiti ang espiritu. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Muling kumislap ang paligid. Kasabay nito ay lumitaw ang maraming larawan sa hangin. Nakita ni Selay ang kanyang ama. Nakita niya ang mga masasayang alaala ng kanyang pamilya. At nakita rin niya ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa ibang tao. Mula sa pagtulong sa mga kapitbahay hanggang sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inakalang may nakakakita sa lahat ng kanyang sakripisyo. Dumating na ang panahon upang suklian ang iyong kabutihan. Iniabot ng espiritu ang kanyang kamay. Mula rito ay lumitaw ang isang maliit na binhing kulay ginto. Napakaliwanag nito. Anim mo itong itanim malapit sa inyong tahanan. Kakaiba po ba ito? Kapag ang binhing ito ay inalagaan ng taong may mabuting puso, magdadala ito ng biyaya hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa buong pamayanan. Maingat na tinanggap ni Selay ang mahiwagang binhi. Pagkatapos ay nagsimulang maglaho ang espiritu. Bago ito tuluyang mawala, ay muli itong nagsalita. Maaaring hindi mo na kami madalas makita pagkatapos nito. Ngunit tandaan mo, ang tunay na mahika ay nasa kabutihan ng puso. Unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan si Selay kasama ang kanyang mga kaibigang duwende. Napansin niyang nakangiti ang lahat ng mga ito. Ngunit sa kanilang mga mata ay tila may bahid ng pamamaalam. At doon niya napagtanto na malapit nang matapos ang kanilang pagsasama. Pagbalik ni Selay sa kanilang tahanan ay agad niyang itinanim ang mahiwagang binhi sa isang bakanteng bahagi ng kanilang bakuran. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit pinili niyang sundin ang bilin ng espiritu. Araw-araw niya itong dinidiligan, inaalagaan, at binabantayan. Lumipas ang ilang linggo. Isang umaga ay napansin niyang may maliit ng usbong na sumibol mula sa lupa. Masaya niyang ipinakita ito sa kanyang ina. Unti-unting lumaki ang halaman. Ngunit kakaiba ito sa lahat ng halamang nakita niya noon. Mabilis itong lumago, mas malusog, mas maganda. At tila may sariling liwanag tuwing gabi. Lumipas ang mga buwan. Ang maliit na usbong ay naging isang napakagandang puno. Namumunga ito ng mga gintong prutas na hindi kailanman nasisira. Nang tikman ng mga tao ang bunga nito ay namangha sila. Napakasarap nito at tila nagbibigay ng lakas at sigla. Hindi nagtagal ay maraming tao mula sa karatig bayan ang dumating upang makita ang kakaibang puno. Unti-unting nakilala ang kanilang baryo. Dumami ang mga bumibisita. Dumami rin ang kabuhayan ng mga tao. Nagkaroon ng hanap buhay ang maraming pamilya. Lumago ang kanilang komunidad. At sa unang pagkakataon ay naranasan ng baryo ang tunay na kasaganaan. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Selay. Hindi niya inangkin ang lahat ng biyaya para sa sarili. Sa halip ay ibinahagi niya ito sa mga nangangailangan. Tumulong siya sa mga mahihirap. Nagpagawa ng maliit na paaralan. At naglaan ng tulong para sa mga matatanda at may sakit. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng mga tao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng mahiwagang puno,
May narinig siyang mahinang kaluskos. Napangiti siya. Kahit hindi siya lumingon ay alam na niya kung sino iyon. Pagharap niya ay nakita niya ang kanyang kaibigang duwende. Nakatayo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngumiti ito sa kanya. Mas maliwanag at mas masaya kaysa dati. Tahimik lamang silang nagkatinginan. Pagkatapos ay tumango ang duwende. Parang nagpapaalam. Unti-unti itong naglakad papalayo. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim ng gabi. Hindi na ito muling nakita ni Selay. Ngunit hindi niya ito nalungkot. Dahil alam niyang ligtas na ang kagubatan. Ligtas na ang mga duwende. At mananatili sa kanyang puso ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan. Mula noon ay namuhay si Selay ng masaya kasama ang kanyang ina. At sa tuwing may nagtatanong kung paano nagsimula ang kanilang magandang kapalaran, ngumingiti lamang siya. Sapagkat alam niya ang lihim. Minsan, sa gitna ng pinakamadilim na panahon ng buhay, may isang maliit na himalang dumarating. At para kay Selay, nagsimula ang lahat nang makita niya ang isang duwende sa gubat na hindi niya inaasahang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Wakas.